and open your Bibles, John chapter 12, verse 1 to 8. The message this evening, the problems of giving. Pangigsoon ko sa Ginoo, well, sometimes mahadlok ko magwali nini nga mga topic of preaching because I don't want nga ma-stumble ka mo. I don't want nga ma-open mo. And I realize that I need to hear this kind of preaching aron kita i-bless sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen? Now in John chapter 12, verse number 1 to 8, I'm going to read verse 1, kamo sa 2, hantod mahumanta sa 8. Let's read it responsibly. I'm going to read verse 1. Then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was what had been dead, whom he raised from the dead. Then took Mary a pound of ointment, spikenard, very costly, anointing the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Then Jesus said, let her alone against the day of my burying had she kept this. Verse 8, atundungan na ready go. For the poor always you have with you, but me you have not always. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa protection nga mong gihatag namo. Salamat, Lord, we naami diri nagatipok aron sa paghimo nining serbisyo o sa pong pag-ampo. Lord, I pray nga ikaw bless Ginoo nining nga mensahe karon. Tabangi ako, Lord, sa pag-deliver ning message. Lord, help your people, O God, and help me, Lord, to deliver the message. Help your people, Lord, to understand that they will not be offended. But Lord, I pray that the Holy Spirit will convict their hearts. We know, God, that kung amo lang sundo ng imong pulong, Ginoo, adunay mga blessing nga imong giandam sa matag usa. Aron kami, Ginoo, masayod ang mga tao nga dili magtotoo nga kami imong mga kaanakan. Lord, help me. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the problems of giving. Now, ang paghatag, usa ni kadako kayong pribiliyo sa usa ka Kristohanon. Kay i-bless na sa Diyos pinaagi niini, no? Ang naghatag, no? Kung nagsunod ka sa Ginoo sa imong paghatag, sa imong ikanapulo, sa imong offerings, naghatag ni kalipay sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen? Now, ang mga Kristohanon nga mga miserable Kristohanon, katong mga Kristohanon, nga dili magsunod sa Ginoo diha sa paghatag. Because in the times that you start giving to God, with your heart, na diha nga nakita sa Ginoo, nga ang imong paghatag sa Ginoo, no, tungod kay nahigugma ka sa buluhaton sa Ginoo, nakita nimo ang trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. O nakita nimo ang blessing sa Ginoo, ang milagro sa Ginoo. Upon to those who don't want obey the word of God, so lahi ang ila nakita, no, mga problema o gikastigo sila sa Ginoo. So kita nga mga Kristohanon, kamo kung musunod mo sa Ginoo, you are very excited in serving the Lord. Imo makita ang gahom sa Ginoo, imo makita ang kamot sa Ginoo nga nagatabang kanimo. Now, salamat sa atong mga members sa church nga kamo matinud-anon sa inyong paghatag. So, thank God, no? Ako nang pasalamatan sa Ginoo. Sometimes I kneel down and I pray and I ask God to bless you more. Atong pag-ampo sa church, no, nga ang mga Kristohanon nga matinud-anon diha sa ilang paghatag, i-bless sila sa Ginoo og dugang. This is my prayer that, God will bless us more and more. Because God wants us to use us, no, sa pag-support sa mga
missionaries. Pero apan kining paghatag usay mahimo ning problema nato o sa ubang mga Kristohanon nga di sila magpadayon sa pagsunod sa Ginoo, pagsimba, pag-alagad sa Dios because na offended sila niining maong pagtudlo mao sa paghatag, no? Ang Dios nga atong gialagaran, siya mo'y example sa atong paghatag. He gave His Son, the Lord Jesus Christ. No, si Jesus Christ iyang gihatag aron magpakamatay diha sa cross, aron magpaula sa iyang hamili nga dugo. No, isip bayad sa atong mga sala. Think about that. No, unsay gihimo sa Dios nga mahan. No, unsa siya ka manggihatagon. Kita kumuhatag ta atong pilion ang maong kining pinakamaot nga sapatos, kanang pinakaihid nga baboy. Apan ang Dios dili sa ingon niya na. No, pwede niya ipadala ang usa sa mga anghel. Apan wa nagihimo sa Ginoo. He gave His only begotten Son to die for us. And the Bible says sa diha nga si Jesus Christ, no, iyang gihatag para mubayad sa tanan natong mga sala. And whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. What if ang Diyos nga mahan wala siya maghatag para maoy mubayad sa atong mga sala? Walay maluwas nato. Amen? Na mga Kristohanon, inautunta nga inyong makita, inyong masabdan unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. God the Father is our good example in giving. And as a Christian, sa diha nga musunod ka sa Ginoo, it is our privilege to give, to be used by God sa diha sa imong paghatag, diha sa buluhaton sa Ginoo. No, sa kabutang akong pasalamatan sa Dios that God, He give me the privilege, no, nga makatabang tadi sa Dios pinaagi sa atong paghatag ug ang Dios nalipay niya na. Apan para sa uban kaning paghatag usa kini ka problema sa ilang kinabuhi because of unbelief of the Word of God. Nang atong Dios nga galagaran, just remember this. He gave His only begotten Son, and the Lord Jesus Christ wala sa gipugos. Apan He gave freely ang kaugalingon niya to die on the cross. Now, this is my prayer nga kitang mga Kristohanon i-bless na sa Diyos spiritually and materially. Og ang akong pagampo sa Ginoo nga kaning atong simbahan gamiton ni sa Ginoo sa dako nga paggamit sa pag-support sa mga missionaries. Now, by the way, now by the grace of God, ang atong offering sa church dili nato na basta gamiton lang sa bisag unsa. Now, ato nang gihipos, ato nang ihap og tarong ang tithes para sa atong local church and ang atong mission giving para na sa atong pag-support sa mga missionaries. Og salamat ko sa Ginoo sa inyong pagkamatinud-anon. And I always pray to the Lord that God He will bless us more and more every year. Og ako nakita maigsoon ko sa Ginoo ang mga Kristohanon nga matinud-anon diha sa Ginoo. Nakita na ako nga malipayon sila. Nakita na ako nga ang Diyos nagsugod pag-bless kanila sa ilang kinabuhi. Now, the less of all the blessing is money. Tinuod na, no? Kita usay, ang kwarta yung pinalabaw nato. Doon na pa'y dako kay sa kwarta. Atong mayong panglawas. No, ang kalipay sa atong kasing-kasing. Ang atong kalinaw sa atong panimalay. Di na mapalit og kwarta. Now, apan dunay mga problema sa paghatag. But I do believe na there's a great blessing sa imong kinabuhi if you obey God in giving. Dagan sa mga Kristohanon nga dugay na naluwas. Dagan na daghang mga Kristohanon nga they love to listen the preaching of the Word of God. But when they hear this kind of preaching about giving, murag di na sila ganahan.
Mga Kristohanon, my purpose is this in preaching of this topic. Nakita nga mga members sa church mahimot ang malipayon. O makita nato ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Through giving, makita nimo ang kamot sa Dios nga nagtabang nimo in spite of all the problems. But mo gawas ta nga magmadaugon. Amen? Now, it doesn't mean nga kung manggihatagon ka, wa na kay problema sa imong trabaho, sa imong negosyo. There are lots of problems. The devil, he wants to, ang yawa gusto niya nga maundang ka, ang yawa gusto niya nga ma-discourage ka, unsa naman noon imbes nagsunod na ko sa Ginoo, naghatag na ko sa kong tithes, daghan man kong problema. But there is God in heaven that able to solve all your problem. And every problem that you have, it turns into blessing. Amen? Murag di mo mamuto. Amen? Now, God wants you to experience, and I want you will experience the blessing of giving. But now I will talking about the problems of giving. Why some Christians, they don't like to give. Why some member of this church, they don't like to give. Number one, the unconverted heart. The unconverted heart. Now, sa atong gibasa din, nagisgot ni about ni Judas. Now, si Judas Iscariot is the name as the author of this remark. No? Ingon siya nga, kasayang na. Kay si Mary, doon na siya perfume nga mahal kayo. Unya iyang gibuak, unya iyang gibutang sa gibubo sa tiil ni Jesus Christ. Nagtanaw si Judas, isa sayang nga Iya pa nang gibaligya o gihatag sa mga kabos. Now, sometimes sa mga Kristohanon, when somebody gave the lot of amount, inana nga kwarta sa church, sayang nga hiyara maghihatag diya sa simbahan. Dato man ang atong simbahan. Taghan man na diyang mga negosyante diya. Naman si pastor, di na tamuhatag mo amot sa family camp. Kung saan lang, manghits na lang ta. Ingon sila na ako, Pastor, kanan di mo bayad og kung pastor ba? Kanang, dili mo bayad ba sa registration? Di na ito napakanon ko, ayaw, kay may Istanbul na. Ginoo nila, bahala nila. Di ka mo maulaw? Mukha ang das family camp niya. Di mo paparegister. Sa daghan lagi kay pastor. Kapasagdila lang na sila. Let God maghumok sa ilang kasing-kasing kay batay biya po kayo, Brad, huwag makaparistro. May Istanbul na, di na musimba. May lang na. Ato lang yan po nga makonbiktar sila. Ayaw mo pagunahuna, kay pobre mo, dili ko apel ka mo lang. Now, you have no chance to be blessed by God. Amen. Ang akong giyampo sa Ginoo nga ang pinakaluoy nga Kristohanon makita sa imong mga silingan, you are blessed by God financially, not only spiritually, so that you can be a blessing to others. Si Judas nganong nasuko sa isasaya nga nganong gibuak man ang pahumot, ibaligya na lang unta na para ihatag sa mga kabos. Now, nganong gisayangan si Judas sa usaka ni Mary nga nagahatag og pahumot, gibubo niya sa tiilan ni Jesus Christ. Gipasangi lang niya nga nag-care siya, naluoy siya sa mga kabos, pero tinuod kawatan siya. Tanaw na to sa John 12:6. This is said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Tanawa na si Judas. Ang problema ni Judas, nagsayangan siya sa mga tao nga dunay gihatag diya sa Ginoo, ingon siya, sayang na. Siya may nalang gibaligya na niya, gibutang des panudanan sa butang dire sa kasi si Judas may treasurer nila. Pero di ay si Judas kawatan siya. Kay siya ay may naghawid sa kwartan
sa the first century church. Siya mo'y tresurero. Karon pastor, kasi tresurero nato, pag natay kwarta, ihulog din nato na magma-account ito sa office sa SLB, ibutang din nato sa bangko. Way maghawid. Kay kung maghawid, delikado, murag si Judas. Kuhaan niya, kawato niya. Nganong si Judas, dili siya manggihatagon, kay kawatan siya. Amen? Because he was a thief, and he had the bag and bear what was put therein. Wala siguro po sila klarong accounting sa una, no? Kay kawatan man ni Judas. Basig yan dugangan ang resibo. Kamu mga drivers, kamu nga trabaho sa inyong company, ayaw gyud mo pagpangawat. Kay kung mangawat mo, samara ninyo nga ginyong gitabunan ang langit nga di na mo panalangin ninyo. Kanang inyong gikawat, it's the curse of your family. Siguro si Judas sa mga resibo, iya na yung alisdan. Ang 1,000, ang 100 himuan niya usa ka zero, 1,000 na. Pero ang Ginoo, gipasagdal na niya si Judas, kay Ginoo gud siya, kabalo gud siya. No? Now, nganong kawatan si Judas? Kay si Judas wala maluwas. Nganong kawatan siya? Kay wala siya maluwas. Ang taong wala pa maluwas, dili manggihatagon. Kita luwas na ta, dapat manggihatagon ta diya sa Ginoo. Ang taong wala maluwas, bisa pagbautismuhan na siya, kawatan lang gihapon. Mga Kristohanon, hinautong ta nga mahimutang blessing sa atong opisina, sa atong trabaho. Ngayon sila, kanang tinuod gina siyang Kristohanon kay di gina siya mangawat. Hey young people, be honest. Amen? Men, be honest. Iuli ninyong kaguran, nga wa ninyo giuli nga dugay ninyo giuslan. Pero ang pangutana, makapangawat bang tao sa Diyos? Yes, makapangawat. Sa unsa? In tithes and offerings. Sa unsa ta makapangawat? In tithes and offering. Now, mga Kristohanon, hinaoton ta nga dili na ta kawatan kay luwas na ta. Magtrabaho mo, mag-anis mo. Kung sige mo ka-late, gibayran mo, kawatan mo sa oras. Kung nalakaw inyong amo, wa pa'y alas 5, ni uli na mo, kay wa inyong amo, kawatan mo. Work hard and be honest. If you want that God will bless you. Kung mo trabaho mo, una-unaan ninyo ang inyong amo, ang Ginoo. Nakakita ang Ginoo. So, usahay kung way amo, murag isa mangawat ta kay way atong amo, wa ka kita. Ang atong tinod nga amo to sa langit. In Malachi chapter 3, verse 8 and 10, will a man rob God? That's the big question. Makapangawat bagog ko sa Diyos? Yet you have robbed me, but you say, wherein you have robbed thee? In tithes and offerings. Now, see, just look the word and. Kanang and o or, diferensya na. Kanang or ganing, tithes or offerings. So, usara. Pero and ganing, it's a different thing. Right? Makapangawat na sa atong tithes, the 10th part of our salary, the 10th part of our income, and offerings. Christian, dapat kita mga Kristohanon, matinud-anon ta sa tithes, maghatag po tag offerings para sa misyon. Our mission giving, we call it faith promise offerings. Salamat ko sa ubang Kristohanon, you give 10%, another 10% for your mission offering. There is atong church, duhara nga atong gi-emphasize. Tithes and mission.
Mission offerings ato ning kuhaon human sa service, right? Brown ang sobre. Ang atong tithes kanang white ang sobre. After sa Sunday school, magkuha tag tithes. Ang tithes para na sa atong gastuhanan sa atong church, para na ibayad sa kuryente, para pagkaon sa atong mga Bible student, para gasto tanan sa krudo, sa atong mga gasolina, repair, sa building construction sa atong church. But our offerings, all this offering goes to mission. We have 2 bags sa atong church. Unsa gani? Tithes, ang tithes para gani? General fund para sa atong church needs. Ang unsa gani? Mission fund. Now by the grace of God, salamat ko ninyong mga Kristohanon nga matinud-anon mo sa inyong paghahatag. I'm praying that God, He will bless those Christians who are faithfully giving their tithes and their offerings. Maulaw ko sa Ginoo. Nasa diha nga naghatag kamo, dili mo kakita sa panalangin sa Ginoo. Ang atong gipray nga ang mga tao sa tubod, makakita sila nga kita tinuod yun nga mga anak sa Dios. Kaya ang Diyos nagprotektar nato, ang Diyos nagkapanalangin nato, but God, He cannot bless us unless we obey His word in giving our tithes and our offerings. And in verse 9, ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Ang Ginoo mutunglo siya sa mga tao nga kawatan. Dili lang ka sa tithes makapangawat ha. Di kita mangawat og sinsilyo mga bata, ayaw mo pangawat sa inyong ginikanan. Ayaw mo panglimbong. Aron dili mo tunglohon sa Ginoo. Verse 10, bring you all the tithes into the storehouse. Where is the storehouse? The church. That there be meat in mine house. And prove me now, wherewith saith the Lord. Can there be meat in mine house? It means para matagbo ang gikinahanglan sa church. Salamat ko sa atong church by the grace of God. Now, ang akong gusto kung iyon ana ang offering, iyon nara atong gasto, di ko gusto nga makwanta, madipisit ta. Kay kung nadipisit pa ta sa COVID, walay allowance ang atong mga staff. Salamat ko sa Ginoo nga sa time sa COVID, nagsige tag construction, nagsige wala gid gikat ang allowance sa mga church staff nga naman because do na tay surplus every year. That's by the grace of God. To God be the glory. No? Apan maigsoon ko sa Ginoo, ngano mohatag ta sa atong tithes para dunay matagbo ang panginahanglanon sa church. And ingon nato verse 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may meat in my house, and probe me now. God said, probe me now. In other words, try me. Sulay ko. It is a challenge. Amen? That is our challenge. Kamu nga wa pagid maghatag sa inyong tithes. That challenge ni ninyo. This is your challenge. Amen? Challenge ni ninyo. Nga inyong ibutang ang inyong mata diya sa pulong sa Diyos o inyong saligan ang pulong sa Diyos. Probe me now, wherewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. The word if, it is conditional, right? If. The word if, it's not constant nga bubuan kita sa Ginoo sa panalangin. Because the word if, doon na kondisyon. Ang kondisyon ni ining if, kung muhatag ka, muuli ka sa tithes, kung sa ganyan tithes, the 10th part of our income. Sa usa ka libo, pila may tithes? Usa ka gatos. Sa 100, Gis. Sa 10 pesos, piso. Muna ka mong mga bata, mga ginikanan, atong trainon ang mga bata, paghatag og tithes. Maghatag din nila, maayo sinsilyo. Gis. Aron, yin sila atong patagaon. Ug ila bang taguan, aron i-bless sila sa Ginoo.
We need to train our children to be blessed by God. Because the word if, it is a condition that He will open the windows of heaven and pour you out to blessing that there shall not room enough to receive it. Wow! Do you like it? May ka, Lord, Lord, enough, puno na Ginoo. Naigsoon ko sa Ginoo, mahimo nang tinuod sa imong kinabuhi. Kung imong sundo ng Ginoo. It will not, it will not happen to your life unless you obey God. Na kung wala pa ka maluwas, masuko gyud ka, mura kag si Judas. Masuko ka, magtanaw ka sa mga tao nga naghatag sila, nailad mo na sila. Unya ikaw, magtudluan ka ni, maglagot yung ka. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, una nga problema, kasi Judas, ang iyang kasing-kasing, wala pa Kristo ang iyang kasing-kasing. Now, ang tanang binuhat sa Diyos naghatag, kahoy, tanom, mga hayop, kita pa kaha nga pinaka-espesyal nga binuhat sa Diyos. Even the natures teaches us to give. Di ba? Ang nature. Kanang mabuntag, dili kamo adto sa CR. Sige ra kag kaon. Maglain mo tiyan eh. No. Di ba no? Tanan nga hinimo sa Dios muhatag. Ang kahoy muhatag siyag bunga. Ang sagbot muhatag siyag pagkaon sa hayop. What if ang kahoy di na siya mubunga? Kasi may tabo sa kahoy. Ang kahoy hapit na siya mamatay. Ang manok mirindel sa farm, pag muundang nag-itlog, delikado na. Ang tawagan na kal. Ibaligya ng tag 100 pesos ang ulo. Putol liok. Kay di na mo hatag og itlog. We are in danger kung muundang taghatag. Amen? Now, Christian, hinautunta, it is Bible. It is nature who teaches us to be faithful in our giving. Number 2, last. Kaya ito ni padayonon sa Sunday. Number 2, ratataman. The unbelief of the Word of God. Una, ang problema, unconverted heart. Wala pa makonbiktar ang kasing-kasing. Kung maglagot kay kamuhatag sa Ginoo, just think of yourself. Review ni mo yung kaluwasan. Tinuod ka kung naluwas. Ang uban natulog na kaya nagwali ko giving. Ay mo katulog diha. Just think about yourself. Lord, tinuod ba ka kung naluwas? Mo sigurohon. Pero we speak about giving, malipayon ka, kana luwas gyud ka. Kaya ng imong kasing-kasing na converted na. Yung ka, pastor, di na lang kumusimba, pastor, kaya nagwali makani, padayon lag simba. Maghukom ang ka, pastor. Kanang ako, nagpahimagno lang. Amen? Kaya mga igsoon ko sa Ginoo, lisod kung inig kamatay nimo, wa pa ka maluwas, wala pa si Kristo sa imong kasing-kasing. Mas maayo pa nimo nga wala ka mataw nining kalibutan. Iya makita nimo ang angel mo bitad nimo unya dadon ka dito nakita nimo ang lake of fire siguro mo singgit ka min ka no baptist ko tabang nobody will help you. But today you have a chance to be saved. If you are not saved, pastor, nabautismuhan ako. Ang bautismo dili na mo ipaagi nga maluwas ta. But only that pagdawat na itong atudunanay ni Jesus Christ. And number 2, unbelief of the Word of God. Walay kalipay ang Diyos sa iyang mga anak na dili mutuo sa iyang pulong. That's number 2. The unbelief of the Word of God. Do you believe that the Word of God, the Bible, is the truth? Now, Christian, when you obey this Bible, it gives you wisdom, wealth, honor,
Young people, you need to read the Bible and memorize some scripture of the Bible. Sa akong gingon ninyo, be honest. Kristohano na ta, ayaw pagpangawat sa imong trabaho. Ayaw pagpangawat sa imong time. Ayaw pagpangawat og bond paper. Ayaw pangawat og ballpen. Kay mga anak na ta sa Diyos. Ug ayaw sad kawati ang Ginoo. Number 2, the unbelief of the Word of God. Kung dili ka mutuo sa pulong sa Diyos, dili ka musunod. Niini og mao na hinungdan nganong dili ka i-bless sa Ginoo. Dili ka mohatag og tithes kay basig magansi ka. Una-una nimo, gansi ta ano. Ay son ko sa Ginoo. Grabe ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Nataw tanin ning kalibutan nga wa gyud tay da. It is all from God. Everything created by God. Tanan gyud gihimo sa Ginoo. Kamo ba ng tao mo nga nagdamog piso? Why? Panaingon sila ang sinultihan sa langit, Pilipino. Kay inigkatao sa bata, ang gisulti sa bata, mingon siya, wa ko'y da. Kung Amerikano, mingon siya, di ba? Iyak sa bata. Wa gimingon ang Amerikano. Nothing, wala ay, wa. Wa kitay dala. Unya karon, gi-bless ta sa Ginoo, ingon tag ato na. The truth is that kung mamatay ka, wa gi kay mada. Right? But when you start giving, God will start blessing you. You have joy in your heart and God makita nimo the miracles of God. Unsa tagaan kag wisdom sa Ginoo. Nga mudako ang imong trabaho, i-bless ka sa imong trabaho. Mudako ang imong negosyo. And God's plan is to bless you more and more for the sake of the gospel. In Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 27. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord, your God. And I command you this day. Kanadayng panalangin, mga Kristohanon, kita'y magpili. Pwede ka nakagkwarta, pero ang imong kwarta, i-core sa Ginoo. Tungod sa imong kwarta, mahimo kang ulipon sa imong kwarta. Di ka malipayon sa imong kwarta. Tungod sa imong kwarta, magpinatayay ang imong anak. The Bible says, the blessing of the Lord, it make it rich and add it no sorrow with it. Amen? God wants that our money, di nagnakay kwarta, dili ka magulanon, malipayon ka. Daghang ko nakita nga mga tao, they have a lot of money, but they don't have joy in their money. Ang ilang kwarta mo'y nakapaulipon kanila. Ang ilang kwarta mo'y nakagubot sa ilang pamilya. We don't want to have that kind of life. We want that God will bless us, and because of our blessing, nahimutang panalangin sa uban. Now, unbelief of the Word of God, it is insult against God. Insulto na sa Ginoo. Kung musulti ang Ginoo, di ta musunod. Murag ambot o pasabot nga di ta mutuo sa Ginoo. Samara nga imong gi-insulto ang Diyos. Samara nga nagtuo ka nga mangingilad ang Diyos. Kung dili ka muhatag og tithes, you insult God. Nakaminos ka sa Diyos. Wa nimo gisaligi ang Diyos. Ang wala ming tuo sa pulong sa Diyos. If you don't believe God, if you don't obey the Bible, what the Bible says, you believe Satan. Sa pastor, wala man kumutuo po sa gisulti sa yawa. Now, ang yawa, it is against always unsay gisulti sa Ginoo. So, mingon ang Ginoo, give, ingon ang yawa, don't give, right? Now, if you don't give, kinsa may imong gisunod, ang yawa.
Ang yawa gusto niya ma-destroy ang atong kinabuhi. Ang yawa gusto niya ang Diyos dili magpanalangin sa atong kinabuhi. Because Satan knows when the believers, when the Christian receive God's blessing, mag-enjoy siya sa iyang kinabuhing Kristohanon. Malipayon siya. O ang mga tao, attractive sila sa mga tao. Nga mga tao, mutuo sa Ginoo, mahimutang blessing adto sa uban. Amen? Christian, just obey God. Ayaw pagduha-duha diya sa Ginoo, tuhui ang Diyos, saligi siya. Ang wala ming tuo sa pulong sa Diyos, ning tuo sa yawa. Ang unbelief, gikan na sa dautan nga kasing-kasing. In Hebrews chapter 3, verse 12, take heed, brethren, lest that any of you an evil heart of unbelief, an evil heart of unbelief, in departing from the living God. If you have unbelief to the Word of God, hindi na ka mutuo sa pulong sa Diyos, ni-depart na ka diya sa Ginoo. Ning biya na ka diya sa Ginoo. Na sometimes maigsoon ko sa Ginoo, doon ay mahitabo sa atong kinabuhi, it sound not good, maybe sa imong gitanaw, dili maayo, but the Bible says, tanang butang nga gitugot sa Dios dunay katuyuan ng Ginoo niya na. Everything give thanks to God. Amen. Dapat unsay gihatag sa Ginoo ato nang pasalamatan ng Dios. This one way of believing God. Munay pagtuo nato sa Ginoo. In Romans chapter 8, wala ko na mabutang, Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good. Wa ko masayod kung doon na ba mo'y mga problema karon nga giagian. Wa ko masayod kung doon na ba mo'y mga dili maayo nga mga butang nga inyong nadawatan. That you need to trust God. And we know that all things work together for good to them that love God. To them we are called according to His purpose. If we are faithful, giving to God, Pastor, nag-faithful ko sa Ginoo, pero naman ko'y problema karon, ayaw kabalaka ang Diyos mo, tabang kanimo. Walay mga pagsulay nga gitukod sa Diyos nga dili nimo makaya. Unbelief of the Word of God, ang Ginoo mo na'y babag sa atong panalangin. Muna ang unbelief nagsugod na sa evil heart. Kunay mong kasing-kasing dautan, mo resulta na siya dili matinuhon sa pulong sa Diyos. But God can change your heart. Kunay mo na pangayon sa Diyos ka, Lord, please help me. Lord, murag magisigot na kay giving, di ginako na, malaing yun na akong kasing-kasing. Lord, basigwa pa ko maluwas. Uwing ka, luwas na ko. Salamat nga, luwas na ko, Lord, please, help my heart. Dili tanan nga wa maghatag po nga dili luwas. Doon ay wa maghatag kay buwa sila pagtuo nga ang Diyos mo bless pinaagi niya na. They will not trust the Word of God. Christian, you need to trust God or else the devil will take advantage sa imong posisyon, sa imong kasing-kasing. So naga mo'y doubtful sa pulong sa Diyos. You need to pray and ask God to help you. And read more the Bible. Ang Diyos makausab siya sa atong kasing-kasing ug mga tagtabang sa Ginoo. Amen? Ang Diyos nagsaad siya nga dili ta gyud ka kasulod sa lugar sa panalangin kung dili ka matinuon sa iyang pulong. Ang Ginoo nanaad siya. Tanaw na to. In Hebrews 3:18 and 19. Nagsaad ang Ginoo nga di kita makasulod sa lugar sa panalangin if we will not trust the Lord. Kung magpabilin ta nga doubtful sa iyang pulong. Ang gusto sa Diyos, atong suwayan ang iyang pulong, atong saligan, ug makita nimo ang mga dagkong butang nga gitagana sa Diyos sa imong kinabuhi. And to whom swear this day that should not enter into rest, but to them that believe not. So sa paagi nga wa ka mutuo sa pulong sa Diyos by not giving your tithes and offerings. Amen?
Kaya ang cause niya na anong di ka muhatag sa imong tithes and offering because you did not trust the Word of God. Ang Diyos nagsaad siya nga kung wala ka muhatag sa imong tithes and offering, di gyud ka kasulod sa lugar sa panalangin. Ang pagkamatinuhoon, pwede mo na mapangayo sa Diyos. Christian, maybe for how many years you're a member of this church? And then, wala kang kakita sa panalangin sa Diyos sa imong kinabuhi. That's not because our God is not a powerful God. Not because wala ka matudlo but because you don't believe the Word of God. Ang imong unang-una, dili tinuod ng pulong sa Diyos. Diha ka na sayo. Apan, pwede nimo nga imo ng pangayoon sa Diyos. Lord, help me. Lord, give me faith. Read the Word of God. Read more. Meditate the Word of God. Christian, ayaw kulata na itugot sa Diyos. Ngayang tugutan na ang yawa nga mo destroy sa atong panginabuhi. And then may yung ka, tinuod giday ang pulong sa Diyos. Maybe may yung ka, Pastor, ano malagi akong mga silingan, wa may simba-simba, wala man na maghatag og tithes ni asinso man, because they are not saved. Once you're saved forever. God is your heavenly Father, but He will chastise you if you will not obey. Like your children. Your children, kung di mo sunod sa imong gisugo, imong bunalan. Pero ang anak sa imong silingan, dili na nimo bunalan. Ika, Pastor, mas maayo dahil nga wak maluwas, niyag mamatay ka, ato ka sa imperno. Now, Christian, our way is not the old way. Ayaw sunda ang dalan sa dili Kristohanon, ang atong dalan nga gisunod. Kaning dalan nga Kristohanon, kaya ba't musunod ka sa Diyos, aron ka i-bless sa Ginoo. Spiritually, materially. Amen? And Mark 9 verse 24. Ingon diri. Mark 9:24. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. But he said, help thou mine unbelief. Yung gano'n, mutuo ka, ingon siya, Lord, mutuo, pero He knows. Sayang kasing-kasing, nagduha-duha siya. Paningon siya, Lord, please help me sa akong dili matinuhoon. Can you pray to the Lord like that? Kamu diya sa luyo, can you pray to the Lord? Inka, Lord, help me of my unbelief. Para makita sa mga tao nga ikaw tinuod nga anak sa Diyos. Mga Kristohanon, sometimes the unbelievers, they will say, oh, nailad man na sa ilang simbahan, nailad man na sa ilang Bible, pero makakita sila that we are different. We have wisdom. Mga tarong tang mga tao, mahimot ang blessing nila. O excited ka sa imong pagkakristohanon because mayingon ka, tinuod giday ang pulong sa Diyos. Now, this is my experience. Ang Diyos tinuod yun sa akong kinabuhi. Kung dili ka mo na-convince, ingnang Ginoo, Lord, help me of my unbelief, and God will bless you. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Lord, this is my prayer, O God, that the whole member of this church, the whole church, imo silang panalanginan, Ginoo. Tabangi kami, Ginoo, sa among unbelief. Tabangi kami, Ginoo, sa among dili pagkamatinuhoon sa imong pulong. Lord, I pray that every one of us, O God, imong tabangan kami, Ginoo, nga matinud. Anon kami sa among paghatag sa among ikapulo o sa mga offerings. Aron ikaw, Lord, makapadayon sa pag-bless ka na more and more. Lord, bless every believers. Labi natin itong mga matinud-anon. We know, God, dili ka makabless sa usa ka Kristohanon nga di mo sunod sa imong pulong. I-bless ang imong pulong. Jesus' name I pray.